ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم بسم الله الحمد حنيفا. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'd. Una sa lahat ay idalangin po natin sa Panginoon naway kayo ay kanyang ingatan sa lahat ng mga masasama. Ganun din idalangin natin sa Panginoon na kanyang pagkalooban ng maraming kabutihan ng maikling oras natin ngayon. Ang usapan po natin ngayon ay ito po ay napakahalaga dahil sa ito ay konektado sa pinagsusumikapan ng bawat isa sa atin. Alam po natin na walang pinagsusumikapan ng bawat isa sa atin maliban sa maibigay niya sa kanyang sarili ang kanyang kabutihan, tunay na kabutihan. Sa lahat ng ating mga pagsusumikap, sa ating mga gawain, wala po tayong layunin maliban lang sa paano po natin maibigay sa ating mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay at tunay na kabutihan. Tungkol po sa pagsasabi kung ano po ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili na dapat po natin pagsumikapan o mapagsumikapan, kung paniniwalaan po natin ang lahat ng mga propeta, lahat ng mga sugo, sumakanilang lahat ang kapayapaan. Kung paniwalaan po natin na sila po ay pinagtiwalaan ng Panginoon upang maiabot nila ang mensahe ng Panginoon, matitiyak po natin at malalaman po natin, maunawaan po natin kung ano po ang matatawag na kabutihan ng ating mga sarili. Maunawaan po natin ano po ang matatawag na tagumpay ng ating mga sarili na dapat po natin pagsumikapan. Napakarami po ang mga sugo at mga propeta na sila po ay pinagtiwalaan ng Panginoon upang maihatid nila o palaganap nila o maihatid nila ang mensahe ng Panginoon mula kay propeta Noah, propeta Solomon, propeta Abraham, propeta Yusuf, propeta Moses, propeta Jesus, ang kahuling-huling propeta ay si Muhammad. Wala silang naiparating sa mga tao maliban lang sa ang relihiyon ng Islam. Maliban lang sa relihiyon ng Islam. Dahil sa ang relihiyon ng Islam, ito po ang pamamaraan na kinalulugdan ng Panginoon para sa atin dito sa mundong ibabaw. Sa panahon po natin ngayon, napakarami po ang pinapalaganap na relihiyon. Sa panahon natin ngayon, bawat isang relihiyon ay ang sinasabi ng
tauhan ng mga relihiyon na ito ay kung ano ang kanilang naipaparating na relihiyon, iyon daw ang katotohanan, yun ang tunay na relihiyon. Bawat isang relihiyon ay ang sinasabi ng tauhan ng relihiyon na ito ay ang kanilang sinasabi, ito po ang tamang relihiyon. So, malalaman po natin, dahil sa napakarami ang mga relihiyon na pinapalaganap, dapat po natin malaman, maunawaan kung saan ang tunay na relihiyon sa mga relihiyon na ito na ipinapalaganap. Saan ang tunay o saan sa kanila ang matatawag na tamang relihiyon. Sa lahat ng nagpapalaganap ng relihiyon, kasama po dito ang relihiyon ng Islam, ay ang nararapat po sabihin sa kanila ay ano po ang magaganap na kabutihan kapag tinanggap ko sa aking sarili ang iyong relihiyon na ipinapalaganap. At ganoon din, ano po ang magaganap na masama kung tatanggihan ko, hindi ko tatanggapin na ang iyong relihiyon na iyong pinapalaganap. So, ang relihiyon ng Islam, kung ating tatanungin, ano po halimbawa, ano ang magaganap na mga kabutihan kapag tinanggap ng isang tao ang relihiyon ng Islam o kapag niyakap ng isang tao ang relihiyon ng Islam. So para po tayo makasigurado, ang nararapat po sumagot sa mga ganitong katanungan ay sino man ang gumawa sa relihiyon na ito. Ibig sabihin ay ang relihiyon ng Islam. Wala pong gumawa sa relihiyon ng Islam maliban lang sa iyong tunay na karapat-dapat magiging Panginoon at tunay na karapat-dapat sambahin. Hindi po ito gawa ng isang tao, kundi ang gumawa sa relihiyon ng Islam ay ang nararapat magiging Panginoon at nararapat sambahin. Dahil sa ang Panginoon, isa po sa kaniyang katangian, siya po ay hindi magsisinungaling. Ang Panginoon, isa sa kaniyang katangian ay hindi magsisinungaling. Pangalawa, hindi magkakamali. Kung ano man ang kaniyang naipapaliwanag tungkol po sa kabutihan na napapaloob po sa relihiyon ng Islam, iyon ang katotohanan. So napakarami pong talata na napapaloob po sa banal na Quran. Ito ang kahuling-huling banal na kasulatan na ipinahayag kay Propeta Muhammad. Napakarami pong mga talata na lahat po ito nakakapagbigay ng kahulugan tungkol sa mga kabutihan na napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Sapatin po natin sa ating mga sarili ang isang talata lang. Ano po yung talata na sinabi ng Panginoon? Sabi niya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sa araw na ito, sabi ng Panginoon, ay aming ginawang ganap para sa inyo ang relihiyon ng Islam na pamamaraan ng inyong buhay dito sa mundong ibabaw. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ito ang unang katangian na ibinigay ng Panginoon sa relihiyon ng Islam. Ibinigay ng Panginoon na katangian ng relihiyon ng Islam. Ibig po sabihin ay ginawa niyang ganap. Ang ibig po sabihin, ang relihiyon ng Islam, ito po ay relihiyon na ganap. Bakit po natin masasabi? Bakit po nasabi na ang relihiyon ng Islam, ito po ay relihiyon na ganap?
dahil sa lahat ng ating pangangailangan ay binigyan ng relihiyon ng Islam ng tamang pamamaraan. Tungkol po sa pangangailangan ng ating pangangatawan, binigyan po ng relihiyon ng Islam ng tamang pamamaraan. Tungkol po sa pangangailangan ng ating mga puso, ito po ay binigyan ng relihiyon ng Islam ng tamang pamamaraan. Tungkol po sa pangangailangan ng ating mga utak, ay ito po ay binigyan ng relihiyon ng Islam ng tamang pamamaraan. Pangalawa, lahat ng kakailanganin natin dito sa mundong ibabaw ay binigyan ng Islam ng relihiyon binigyan ng Islam ng tamang pamamaraan. Ganon din lahat ng kakailanganin po natin pagdating natin doon sa kabilang buhay, ay ito po ay binigyan ng relihiyon ng Islam ng tamang pamamaraan. Kaya ito po ang dahilan, kaya ang relihiyon ng Islam, siya ay matatawag na ganap na relihiyon. Ito ang unang katangian na itinangi na o binigay ng Panginoon na katangian ng relihiyon ng Islam. Pangalawang katangian na ibinigay ng Panginoon sa relihiyon ng Islam ay ang kanyang sinabi, wa atmamtu alaykum ni'amati. Nararapat po natin maunawaan ang kahulugan ito. Ano po ang kahulugan sa kanyang sinabi, wa atmamtu alaykum ni'amati? Aming ginawang ganap para sa inyo. Aming ginawang ganap sa inyo ang aming habag. Wa atmamtu alaykum ni'amati. Aming ginawang ganap ang aming habag at biyaya para sa inyo. Ang ibig po sabihin, dahil sa relihiyon ng Islam, nagiging ganap ang biyaya at habag ng Panginoon para sa atin. Dapat po natin ito malaman. Ano po ang paliwanag sa ganitong kaalaman? Dalawang klase ang mga tao na namumuhay dito sa mundong ibabaw. Unang klaseng mga tao ay sila po ay matatawag na Muslim. Ibig po sabihin na Muslim, isinuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng sino mang lumikha sa kanya. Pangalawa, hindi Muslim, kafir. Ibig po sabihin na kafir ay tumanggi o hindi niya isinuko ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. So lahat ng dalawang klaseng tao na ito na namumuhay dito sa mundong ibabaw, sila po ay nakakagawa ng mga kabutihan. Ang Muslim, siya po ay nakakagawa ng kabutihan, at ang hindi Muslim, siya po ay nakakagawa ng kabutihan. Hindi lang ang gumagawa ng kabutihan ay ang mga Muslim. Pati yung hindi mga Muslim, sila po ay nakakagawa ng kabutihan. Pero ano po ang pinagkaibahan ng dalawang kabutihan? Ano po ang pinagkaibahan ng kabutihan na ito na ginawa ng isang Muslim at ang kabutihan na ginawa ng isang hindi Muslim? Ang kabutihan na ginawa ng isang hindi Muslim ay hanggang dito lang sa mundong ibabaw ang pakikinabang niya sa kabutihan na kanyang nagawa. At hanggang dito lang sa mundong ibabaw ang kanyang papakinabang sa maidudulot na kabutihan ng kanyang ginawang kabutihan. Ang ibig sabihin, kahit makagawa siya, ang mga hindi mga Muslim, kahit sila ay gumagawa ng kabutihan, na ito po ay makakapagdulot ng kabutihan para sa kanila, pero ito ay hanggang dito lang sa mundong ibabaw. Ibig po sabihin ay kapag sila ay madatna ng kamatayan, kapag sila ay mabawian ng buhay, hindi
nila maipagpapatuloy ang pakikinabang nila sa kabutihan ng kanilang ginawa dito sa mundong ibabaw. Masasabi po natin na ang mga hindi mga Muslim, mayroon sa kanila napakaganda ang kaniyang pag-uugali. Mayroon sa kanila mayroon sa kanila siya ay tumutulong sa mga nangangailangan. Mayroon sa kanila ay napakaganda ang pakikitungo niya sa kanyang magulang. Mayroon sa kanila napakaganda ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga kapitbahay. Mayroon sa kanila napakaganda ang kanyang pananalita. Itong lahat ay matatawag na kabutihan ng kanilang ginagawa. Pero dahil sa hindi sila mga Muslim, ay ang maibubunga ng mga kabutihan ni ito na kabutihan ay hanggang dito lang sa mundong ibabaw. Ibig po sabihin ay hindi nila maipagpapatuloy ang pakikinabang nila sa mga mga kabutihan ng kanila na mga kabutihan na kanilang nagawa dito sa mundong ibabaw. Tungkol naman sa Muslim na siya po ay nakakagawa ng mga gawaing kabutihan, higit pa sa ito ay kanyang mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw, lalo na mapapakinabangan niya ito pagdating niya sa kabilang buhay. Mapapakinabangan niya ito sa loob ng kanyang libingan. Mapapakinabangan niya ito sa mga lugar na ating madadaanan doon sa kabilang buhay. Mapapakinabangan niya ito sa kabilang buhay dahil sa ang kabilang buhay walang pinaghahanda para sa atin na lugar maliban lang sa dalawang lugar, paraiso at saka impyerno. Pero dahil sa ang Muslim, isang Muslim na siya po ay gumagawa ng mga kabutihan, ito ay mapapakinabangan niya sa kabilang buhay. So ang ibig po sabihin ay yung isang Muslim na gumagawa ng kabutihan ay yung maibubunga ng gawain niyang kabutihan ay ito po ay kanyang mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw at lalo na niya mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. So napakalaki ang pinagkaibahan ng dalawang kabutihan na ito. Kabutihan na nagawa ng isang Muslim at kabutihan ng nagawa na hindi Muslim. So ang ibig po sabihin, kung tayo ay kakailanganin natin yung mga kabutihan ng ating mga sarili dito sa mundong ibabaw, lalo na kakailanganin natin yung mga kabutihan na madadatnan natin doon sa kabilang buhay. Kailangan po natin yung mga kabutihan na mapapakinabangan po natin doon sa loob ng ating mga libingan. Kailangan po natin yung mga kabutihan na mapapakinabangan po natin sa mga lugar na ating mapupuntahan doon sa kabilang buhay. Hindi lang ang mga kabutihan na kakailanganin natin ay yung mga kabutihan dito sa mundong ibabaw. Lalo na kakailangan po natin yung mga kabutihan pagdati natin doon sa kabilang buhay. So ito po ang pinangalagaan ng relihiyon ng Islam. Ang relihiyon ng Islam ay masasabi po natin na ito po ay dahil po sa relihiyon ng Islam ay yung mga kabutihan na ating nagawa ay maipagpatuloy po natin ang pakikinabang natin sa Kanya doon sa kabilang buhay. Hindi lang sa mundong ibabaw natin mapapakinabangan, kundi pati sa kabilang buhay ay patuloy po pa rin na mapapakinabangan po natin ito. So ngayon nalaman po natin ano po ang pinagkaibahan ng dalawang kabutihan na ito. Ang ibig po sabihin dahil sa relihiyon ng Islam ay nagawang napakahalaga ang mga kabutihan ng ating nagagawa dito sa mundong ibabaw. Kung dahil naman sa hindi pagtanggap sa relihiyon ng Islam ay
napakaliit lang na napapaloob na kabutihan sa mga gawain na mabubuti na ating nagagawa. Kaya ito po ang ipinag-uutos ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga propeta, sa lahat ng kanyang mga sugo, na yumakap ang mga tao. Dapat yakapin ng mga tao at dapat obligado pumasok ang mga tao sa relihiyon ng Islam dahil sa ang relihiyon ng Islam, ito po ang dahilan upang magiging complete ang pakikinabang natin sa mga gawain mabubuti dito sa mundong ibabaw. Kung hindi tayo yayakap, kung hindi tayo papasok sa relihiyon ng Islam, kakaunti lang ang mapapaloob sa mga gawain mabubuti na ating ginagawa dito sa mundong ibabaw. Pero kung tayo ay yayakap, kung tayo ay papasok sa relihiyon ng Islam, ang kanyang maidudulot ay magagawa niya ang mga gawain nating mabubuti na ito po ay mapapakinabangan natin dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Ulitin ko po, hindi lang ang mga kabutihan na kakailanganin po natin ay yung mga kabutihan dito sa mundong ibabaw. Lalo na higit na kakailanganin natin yung mga kabutihan na mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay, doon sa loob ng ating mga libingan. Hindi ba natin kailangan yung mga kabutihan na mapapakinabangan natin? Wala po tayong kasama, kahit isa sa ating mga kamag-anak ay hindi natin kasama. At yung mga pinagsusumikapan po natin dito sa mundong ibabaw ay hindi nila isasama sa loob ng ating mga libingan. Sino po, ano po ang aasahan po natin na makakapagdulot o makakatulong sa atin doon sa loob ng ating mga libingan? Sino po ang aasahan po natin na makakatulong po sa atin pagdating natin doon sa kabilang buhay? Wala po tayong maaasahan na makakatulong sa atin maliban lang sa yung lumikha sa atin at lumikha sa lahat ng mga linikha. At kailanman hindi malulugod sa atin ang lumikha sa atin at lumikha sa lahat ng mga linikha maliban lang sa sang-ayunan natin kung ano ang ginawa niyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. Wala pong ginawa ng Panginoon na layunin ng kanyang paglikha sa atin maliban lang sa pagsamba sa Kanya. Ito ay Kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linikha ang mga engkanto at mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung tinatawag na pagsamba sa Kanya, ito po ay napakaraming klase. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga puso. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga klaseng pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating pananalita. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap na sa pamamagitan ng ating pag-uugali. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng mga gawain ng ating mga puso. So lahat ng mga uring pagsamba na ito pong lahat ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Kaya sa taong nais niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay, walang nararapat sa kanya, maliban lang sa isuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa Kanya. Alaman po natin ano po ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, ang pagsamba sa Kanya.
dahil sa ang uring pagsamba sa kanya napakarami at lahat ito ay napapaloob po sa sarili ng Islam. Ang unang-unang hakbang para maipagkaloob ng isang tao sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay ay yung pagsuko niya sa sarili ng Islam, na ito po ay sa pamamagitan ng pagyakap at pagpasok sa sarili ng Islam. Ngayon, ano po ang pamamaraan para po tayo ay makapasok sa sarili ng Islam? Para po tayo ay makapasok sa sarili ng Islam, isang gawain lang, napakasimpleng gawain, hindi naman gaano kahirap at hindi naman gaano katagal. Kapag naisabuhay po natin ito, tayo ay makakapasok sa sarili ng Islam, tayo po ay matatawag na Muslim, at tayo din ay matatawag na taong isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Tayo din ang matatawag na nagbalik loob sa Panginoon. Ano po yung unang hakbang sa pagpasok sa sarili ng Islam? Ang tinatawag na pagsasaksi. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob sa kanya ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Pangalawa, paniwalaan ng ating mga puso si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi na sapat na naniwala ang ating mga puso tapos hindi natin ito bibigkasin maliban lang sa kung tayo ay hindi nakakapagsalita. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin na bawat bahagi, parte ng ating katawan, wala po silang maikikilos maliban lang sa mga gawain na ito po ay naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin yung tatlong bagay na ito po, tayo po ay matatawag na yumakap sa relihiyon ng Islam, tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay nakapasok sa relihiyon ng Islam, ganun din tayo ay matatawag na alipin na isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya, at tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kanyang Panginoon. Alam po natin, kapag ang isang tao siya ay tunay na magbabalik loob sa kanyang Panginoon, ay lahat ng nagawa niyang pagkakasala, ito po ay maipapatawad ng Panginoon sa kanya. Ibig po sabihin, kahit na napuno niya ng pagkakasala ang mundo na ito, dahil sa siya po ay nagbalik loob sa kanyang Panginoon, lahat po ito buburahin ng Panginoon, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Ito po ang pinakamahalaga. Kung naunawaan po natin o pinaniwalaan natin na ito po ay napakahalagang gawain, yung pagyakap sa relihiyon ng Islam, pagpasok sa relihiyon ng Islam, ang nararapat po sa atin ay samantalahin po natin ito. Huwag natin palampasin, huwag natin ipagpadamot sa ating mga sarili dahil sa hindi tayo sigurado, hindi natin matitiyak na tayo po ba ay aabot sa mga susunod na mga oras, susunod na mga araw, susunod na mga panahon, para
sigurado po tayo na maipagkakaloob sa atin ang napakahalagang bagay na ito, samantalahin po natin ito. Huwag natin palampasin. Ito ay hindi matatawag na sa pilitan sa reliyon ng Islam, kundi bilang habag sa ating tunay na habag sa ating mga sarili. Dahil sa ang gawain na ito, siya po ay mapapakinabangan natin dito sa mundong ibabaw, lalo na mapapakinabangan natin ito pagdating natin doon sa kabilang buhay. So, sundin niyo po ako sa anuman bibigkasin ko. Itaas po natin ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Ito po ay sinyalis na ating sinasamba ay ang nag-iisang Panginoon. Ibig po sabihin na nag-iisa, walang katambal. Ang ibig po sabihin na walang katambal, walang kaagaw. Ibig po sabihin, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon o di kaya maraming Panginoon dahil sa magugulo tayo. Dahil sa magkakaagawan sila ng kagustuhan. Kapag magkaagawan ng kagustuhan ng mga Panginoon, ay tayo mismo ay magugulo. Kaya isa po sa katangian, pinakamahalagang katangian sa tunay na Panginoon ay siya po ay walang katambal, walang kaagaw. Ito po ang kahulugan. Okay? So lakasan po natin ang ating pagbibigkas. Sundin niyo po ako. Bigkasin natin ito muna sa lingwaheng Arabic. Tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog. Ashhadu Ulitin po natin lahat po tayo, lakasan po natin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa inyo. Kayo po ang pinili ng Panginoon na pinagkaloob niya sa inyo ang napakahalagang bagay na ito. Congrats sa inyo. Ingatan po kayo ng Panginoon sa lahat ng mga masasama.